Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo panonood. Please click mo na yung Jerry's TV. Anyway guys, wala na ba ito libre lang? Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin yung for today's reflection, sobra ka bang nag-alala sa buhay? O lagi ka bang namumblema? Marami ka ba laging iniisip? Di ba? Kasi dalawa yun guys, di ba? It's either mahilig kang mamumblema o inahayaan mo lang hanggang sa masolusyonan yung problema mo. So marami sa atin talaga sobrang nag-alala. Kahit na maliit na bagay lang, minsan inaalala pa. Di ba? Kailangan maging responsibilidad tayo sa ating buhay. Yung mga bagay lang na mga dapat mo talagang alalahanin. Kasi marami dyan guys, mga pinag-uugatan ng mga stress, anxiety, di ba, worry, lahat ng yan hindi nakakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga sabi sa Mateo chapter 6 verse 25, huwag kayong mag-alala tungkol sa iyong buhay. Kung ano ang iyong kakanin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din kayo ng pagkain at isusuot. So, sa Bible verse na to guys, ang ating Panginoong Yesus mismo ang nagsasalita, ang nagbibigay ng payo, ang naggagarantiya na huwag daw tayong mag-alala. Kasi nga naman, di ba, tayo nga mga tao guys, di ba, pagka ang mga anak natin, halimbawa, di ba, nagtatrabaho ka, siyempre may iwan yung mga bata, at sabi yung may kasama yan, hindi ka naman pwedeng umalis nang wala silang makakain, di ba? Kailangan may makain sila. Kasi nag-aalala ka. Gusto natin, tayo mga magulang, nakakasiguro tayo na sa maghapon, di ba? Sa almusal, sa tanghali, sa gabi, ay napapakain natin mga anak. At doon pa lang tayo nagiging kampante. So, tayo mga tao, di ba? Nag-aalala doon at may malasakit tayo sa ating mga anak. Ay yung Diyos pa kaya sa ating kabuhayan naman, di ba? Importante lang guys, siyempre, gawin natin ang trabaho. Hindi naman porket sinabi to, na huwag ka na mag-alala. Di ba? Binuhay ka eh. Sabi dito, di ba? Binuhay ka, bibigyan kang pagkain, susuotin, at titirahan. Hindi naman, ibig sabihin, wala ka nang gagawin. Hindi, sabi magtatrabaho ka pa rin. Di ba? Hindi pwede nakatunganga ka na lang, naghihintay ka na lang ng grasya. Wala namang ganun, guys. Walang ganun. Ang sinasabi lang ng ating Diyos, kung magtatrabaho ka, pagsisikapan, hindi ka niya pababayaan. Kasi minsan tayo lang ang nakikreate, kaya tayo kinakapos. Minsan, di ba? Wala naman tayong ginagawang effort. Mas gusto pa ng iba nakatambay sa bahay. Di ba? Kahit may mga pamilya na minsan ayaw pang lumabas. Lumabas ka. Maghanap buhay ka. Bibigyan ka. Di ba? So, napakahalaga, guys, na yung sinabi nito ng ating Panginoon Jesus. Huwag tayo masyadong mag-alala. Hayaan na natin. Di ba, guys? Hayaan na natin yung problema ay siyang magsusolusyon. So, kung halimbawa ngayon, guys, i-enjoy natin. Di ba? I-enjoy natin ang grasyang pinagkaloob sa atin. Di ba? Pagkagising mo, may makakain ka na, di ba? Kandihan, napunan, may mga pambayad ka na ng mga bills mo, di ba? Mga pangangailangan sa pamilya. Napakalaking bagay na yun. I-enjoy natin, di ba? Huwag mo na muna isipin yung bukas. Dahil yung ngayon, yun ang grasyang pinagkaloob sa atin. Merong bukas para dun. May grasya para dun. Di ba? Kaya i-enjoy muna natin kasi kung mag-aalala ka na ngayon, mag-aalala ka pa bukas at kinabukasan, sobrang pinapagod mo na ang sarili mo. Di ba? I-enjoy mo kung ano ngayon. Magsalo-salo kayo magpamilya. Lalabas kayo kung may sobrang pera ka, guys. Di ba? Kumain kayo ng mas masarap. I-enjoy natin ang buhay. Huwag masyadong mag-alala. Tignan mo lang, guys. Kung susuriin mo ang buhay mo ngayon at saka sa mga nakaraan mo, past 10 years ago, 15 years ago, 25 years ago, ano bang buhay mo? Di ba pinagpala ka na mas magaan?
mas kakaiba ang buhay mo ngayon. Mas sagana. Diba? Hindi man sobrang yaman, tama lang. Kahit pa paano, di ba? Nakakaluwag. Eh, malaking bagay na yun. Kaya huwag ka na masyadong manggalala. Kailangan maging responsible lang talaga tayo sa ating buhay. Hindi ba yung mga sabi nga ng ating Panginoon Jesus, di ba yung mga ibon? Di ba hindi naman yung nagtatrabaho guys. Wala naman yung time in tsaka time out pero pinapakain ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Kaya huwag ka nang masyadong mag-alala pa sa buhay na ito. Di ba? Kasi daming iniisip, di ba? Ang dami nating iniisip sa pang-araw-araw nating buhay. Di ba? Kaya mapapayo lang natin guys, di ba? Parang langgam lang din yan. Di ba? Tingnan yung mga langgam, di ba? Kapag tag-araw, ipon lang sila ng ipon ng pagkain. Trabaho lang sila ng trabaho. Kaya pag dumating yung kalamidad, di ba? Meron na silang makakain. Parang ganun tayo guys. Abang mo sa maganda yung panahon, malakas ka, magtrabaho na tayo na magtrabaho hanggang makaipon tayo ng pera natin. Para ma-enjoy natin guys. Hindi na tayo sinilang dito sa mundo para problemahin ng lahat ng mga problema. Di ba? Hindi na sinabi magnatin lutasin guys. Lulutasin natin yan. Pero, one at a time lang. Dandahanan lang natin. Huwag tayo masyadong magpaka-stress dyan. Hayaan lang natin. At magugulat ka na lang. Asahan mo na na-solve na pala yung problema mo. Dahil hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon Jesus. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, ang problema mo yun sa kalusugan, problema mo sa pamilya, at problema rin sa financial. Sabayan mo kasi napakasimpleng dasal. Diba? Kung ikay maniwala, magtiwala, lalo-lalo kung kayo manampalataya, na ang problema mo ngayon ay kayang tugunan kasama ng ating Panginoong Yesus, kasama ng iyong pagsisikap. So type mo na lang, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na Lord. Tinaningan na po sa buhay. Ipuhin niyo po Lord ng yung mapagpagaling na kami. Lusin niyo po Lord. Tanggalin niyo po yung karamdaman. Yakapin niyo po ang kapatid namin ito. Pinahirapan ng kanyang karamdaman. Alam naman namin Lord na walang imposible sa iyo. Kaya mo lutasin ang lahat ng aming problema. Ganon din po sa pamilyang gulong-gulo na Lord. Sira na. Nagkawat-akot. Ilumin niyo po Lord ang kanilang mga pusong nagkasugatan. Ibalik niyo po ang kanilang dating magandang samahan at pagbigis-bigisin niyo po ang kanilang Panginoon. Ganon din po Lord sa financial na lahat kami pinoproblema namin araw-araw. Marami na stress, Lord, anxiety, di ba? Kung ano-ano pa Lord. I-bless niyo po Lord ang aming hanap buhay. Bigyan niyo po kami ng kalakasan para maibigay namin ang pangangailangan ng aming pamilya. Lalo na po Lord, yung kailangan ang mga kapatid namin walang-wala. Ultimo, pambili ng 1 kilo ng bigas. O pambili ng ulam, ng gamot, ng pagkain, at ng kung ano-ano pang pangailangan ng aming pamilya. So, tulungan niyo po kami Lord. I-bless ang aming anak. Ang lahat natin, niling namin sa matabis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.